Although bago pandemya, nabasa ko ng Bible ko, from cover to cover. Pero nung pandemya hanggang ngayon, parang ako sa akin kung paano niya sumida. Yun ay naging-diretso. Meron tayong mga panahon, time, at dadagdag tayo sa pandemya, sa magbasa ng Bible. Yun po ang nangyari. Isa sa pinanali sa John 5:29. John 5:29. Inuutos po ng Panginoon ito sa atin. Okay? John 5:39. Yan pala. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Okay. Kasama na ngayon, dati, Old Testament na, pero ngayon, buong Bible. Sapagkat iniisip ninyo sa mga iyo'y meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pinaka-main reason, kanina sabi ko, matagal ito, salita ng Diyos ito, ingatan natin ito. Ang pinaka-main reason bakit tayo magsasaliksik, ito'y magpapakilala ng patungkol sa ating Panginoon Jesus. Maraming mga Kristiyano, hindi lumalabang tiwala nila kay Jesus Christ kasi hindi nila kilala si Jesus Christ, hindi nila kilala si Jesus Christ kasi hindi sila nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung gusto natin makilala ang nagligtas sa atin, the more na nakikilala natin ang Panginoon Kristo, tumitibay ang ating pananampalataya, napapamahal tayo sa Kanya, at tayo ay lilibay ang ating faith. At mga tao, pagkabisan, ang first impression, napakahalaga ng tao ito, gusto sa magkala. Tapos, kinilala mo siya, nag-research ka, kaya kinaibigan mo siya. Tapos, makita mo yung ugali niya, fake pala ito. Nalidisappoint ka. Pero ang mga Jesus, the more nakikilala mo siya, naiinlove ka siya. Ang kapatid, ang sabi na rito, sapagkat ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Titibay, kasi nagpapatotoo. At marami hindi alam. Ngayon, pagka ayos sa ating motivation, ayos sa ating puso, ayos sa ating ugali, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang Banal na Espiritu mo, magbibigay sa'yo ng mga insight. Hindi ka matutulog. Yung mga ibang balitaw kasi, ayoko ba sa ng Biblia makasira ang aking ulo. Dahil ito, ang hirap intindihin. Pagka wala kang Kristo sa puso, mahirap talaga. Pagka wala kang Banal na Espiritu, mahirap talaga basahin ito. Kahit nabugalo ko pa. Pero may Banal na Espiritu. Sino po tumanggap kay Jesus Christ ito? Bilang Panginoon tawag sa kanyang buhay. Pero may Banal na Espiritu. Maunawaan niyo. Kasi kung sanay lang tayo kumakain ng salita ng Panginoon, mamamahal tayo. Subukan niyo kung once a week na kayo kumain. Kaya sa buwan lang talagang sexy na kayo. Another 2 months, baka makapatay na kayo. Bilis ka lang kakain. Dito at least meron tayo twice. Meron tayong Wednesday dito. Meron tayo Sunday. Pero yung iba, everyday. Si George Mueller, 200 times siyang binasa, ulit-ulit. 200 times. Marami din sa mga libro, pero sabi niya mga libro, mga religious, mga commentaries, pero sabi niya, tabi ko muna yan. Nag-focus na ako sa Bible. Tapos sabi niya, sa po si George Mueller, kasi meron siyang orphanage, nagpakain ito ng 10,000 people. Hindi po siya nag-solicit. Di ba pagka may corporate ka, pagka mo solicit, siyempre. Nananalahin lang siya. Pero pinakain niya itong 10,000 people na ito, mga kids. Hindi naman sabay-sabay yun in 7 years, pinakain niya. Hindi na niya pinapakain. Binahay niya mga bata. Napupulong niya yung mga bata, mga orphanages. Babahay niya. 8 hanggang 18. Papalayaan niya sa 18 Kasi sa 18, educated ka na nun. Ipapaaral ka pa niya. At nakapagpagawa siya ng 5 building na magaganda. 1800 siya, nandun ba sa England ang mga building niya? Hindi po siya humihingi. Pero pwede siya humihingi kasi orphanage, pwede siya humihingi. Nag-pray lang siya sa Diyos. Tapos yung mga tao, hindi siya kilala, pinapadala siya. Sino ngayon ang bumubulong sa mga tao?
Kasi sa Diyos siya ang humingi. Binasa niya ang Bible niya,